Higit 448,000 units ng mga nakumpiskang iligal na vape product ang sinimulad ng sirain ng Bureau of Internal Revenue. Higit ng BIR, hindi kinukonsinte ng pamahalaan ng mga pandaraya sa sin tax, lalo na't malaking bahagi ito ay napupunta sa healthcare programs ng bansa. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Isang simultaneous nationwide destruction of illicit vape products ang isinagawa ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Quezon City at sa iba't ibang revenue region sa buong bansa ngayong umaga. Aabot sa 448,494 units ng illegal vape products ang sisirain simula ngayon hanggang Huwebes na naka-livestream 24 oras. Tinatayang 1.34 billion pesos ng unpaid excise taxes at penalties at may kabuuan na 742,778 units ng illegal na vape products ang nasamsam ng BIR na may kabuuang tax liability na umaabot sa 2.73 billion pesos. Ayon sa BIR, walang excise tax stamps ang mga nasabat na produkto, hindi binayaran ng tamang buwis at hindi rehistrado ang mga ito. Yung mga excise taxes na nakukolekta natin dito ay additional revenue ng ating pamahalaan na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno and part of this earmark for healthcare programs. So ginagamit po natin ito para sa healthcare at sa mga iba pang proyekto ng gobyerno. Itong mga sin taxes na nakokolekta natin. Binigyang diin ni BIR Commissioner Charlie Mendoza na hindi kukonsintihin ng pamahalaan ang bentahan ng vape products na walang tamang buwis at tax stamps. Ginit pa ni Mendoza, bukod sa kawalan ng buwis, mapanganib at hindi ligtas ang mga unstamped vape products dahil hindi dumadaan sa tamang regulasyon at inspeksyon, lalo na't battery-powered ang mga ito. Meron silang criminal and administrative liability for this. So yung mga distributors na nagdi-distribute nito, makakansela ang kanilang registration and even ang kanilang permit to operate business. And at the same time, may criminal liability din ito. Kaya may mga pending cases tayo na nakasampa sa korte at meron pang iba na undergoing case build-up na isasampa din natin. Katuwang ng BIR ang Department of Environment and Natural Resources o DENR upang masiguro ang pagsunod sa environmental, health at safety standards. Muling iginiit ng BIR na paigtingin pa ang enforcement operation sa mga susunod na taon upang tuluyang maalis sa merkado ang mga illegal at delikadong vape products. Hindi talaga kinakailangang tantanan, dapat sunod-sunod at intensified at consistent ang enforcement operations natin. Kaya you can rest assured that in the coming days, we will further intensify our enforcement operations kasi kung merong gap, merong hiatus sa enforcement, bumabalik sila. Kaya kinakailangan hindi talaga natin tantanan ito at mas intensified para tuluyan ng mawala sa market. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.